What's up guys? Welcome back again to my channel, Rex Casimiro. Yan, OFW na naman topic natin ngayon guys. Kasi 10 taon na akong OFW. Alam nyo na, marami ako nakakasamang OFW, mostly sa bahay, mga house worker. Ayan, kalimitan observation ko guys, among babae ang stress ng mga OFW. Hindi naman lahat disclaimer lang, baka may magalit, pero sa 10 siguro 8 ang nagsasabing problema nila yung among babae, hindi yung lalaki. Meron rin yung lalaki pero minimal yung mga lalaki. Ayan guys, sa Middle East to guys mga nakikita kong dahilan, siguro napakaraming dahilan kung ikikwento ng mga OFW. I-share ko na lang ano-ano yung mga dahilan guys. Ayan. Ako kasi guys, lalaki kasi ako eh. Kung ako, nakaranas rin ako, minumura ako ng amo kong babae. Galit na galit. Ang hirap kasi patulan ng babae guys, kasi lalaki tayo eh. Ang hirap, parang ang pangit tingnan. Siguro kaunting salita, pero kung nandyan na, i-akit mo na, sabihin mo na sa sa asawa niya o sa authority na mahirap to. Mahirap yung ganito. Diba? Alangan naman patulan mo, physikalin mo, bawal yun. Mamaya ikaw pang mabaliktad. Ayan guys, magsishare ako ng mga dahilan bakit among babae ang stress ng mga OFW. Number 1, maldita. Ayan, maldita. Alam niyo naman yung malditang babae guys sa pagsasalita pa lang, sa boses pa lang makikita mo yung napakabait na babae sa pagsasalita niya o sa kilos niya. Doon mo pa lang makikita na napakabait nito. Pero pag nakita mo sa kilos niya, yung salita niya, alam mo naman yung malditang babae. Pag gano'n ang babae, wala na yan. Stress yan sa buhay mo. Kung worker ka, kahit wala kang ginagawa, pag ganyan ang pagsasalita niya o yun na yung kinalakihan niya sa magulang niya, wala na. Problema yan guys. Stress yan sa buhay ng OFW. Number 2, ito guys puro nakikita ko to sa experience o mga kinikwento sa akin. Diba? Sinishare ko lang. Number 2, selosa. Ayan, kalimitan to kinikwento sa akin ng mga kasambahay na pinag-iinitan sila. Siguro mas maganda siya doon sa amo niya. Selosa, di ba? Lalo pag yung among lalaki mabait sa kasambahay, ayaw rin nila noon. Gagalit yun yung among babae. Kasi bakit ang bait mo do? Hindi sa akin. Di ba? Parang mag-iisip may relasyon kayo. Di ba? Selosa. Number 3, ito guys, scientifically may dalaw. Kasi ang babae, di ba, pag nagkakaregla, mainit ulo. Di ba? Alos pare-pares Pinay, meron rin ganyan na mainitin ang ulo pag may regla. Ito, maunawaan ko to. Pero lahat niya naunawaan ko, di ko pinapatulang kasi babae nga eh. Di ba? Kawawa lang yung babae sa lalaki yung papatulan mo. Number 4, ito very sensitive to for adult only tong vlog ko. Pag hindi na gagalaw ng asawa nilang babae, na lalaki, pag hindi na alam nyo na yun kung ano yun, EX, pag hindi na kasi minsan may mga among babae na pag hindi sila nagagalaw ng amo, ang init ng ulo, di ba, mainitin. Kasi alam ko sa mundo yun lang naman kailangan ng babae lalaki, mga mag-asawa, magjowa. Ewan ko nga, yun naman talaga kahit tayo nabubuhay. Pag hindi mo na ibibigay yun, ayan, parang sinakluban na siya ng mundo. Pag hindi mo na ibibigay yun sa babae, mainitin ulo. Merong babaeng ayaw rin ng ganun, pero kaya tayo nabuhay, merong ganun eh. Meron talagang ganun guys. May pagtatalik. Yun lang. Number 5, laging nagsasalita ng I don't care.
Kung sa English I don't care. Sa Tagalog, wala akong pakialam. Pag ano ng amo yung babae, problema yan, stress yan. Kasi hindi siya nagbibigay ng solusyon sa iyo eh. Lagi niyang gusto niya pahirapan ka. Di ba? May mga ganong among babae guys. Iniisip niya, binabayaran kita, pahirapan kita. Di ba? I don't care. Gumawa ka ng sarili mong minsan may mga nagkwento sa akin. Gumawa ka ng sarili mong diskarte. Paano mo magagawa yan? Di ba? Nakapasag ka, pinagbabayad ka. Wala akong pakialam kung wala kang may bayad. Sasabihan ka. Ang pangit ng ugali ng ganun guys. Stress yun sa OFW. Number 6. Ito, Middle East kasi ito guys, di ba? Ayaw ng babaeng tinititigan siya o natitigan accidentally. Ayaw yan guys ng mga among babae. Ako nakakuha ko na to, na-experience ko na to. Galit na galit, tinitigan ko raw siya. Ba't kita tititigan? Sabi ko. Kasi di ba kalimitan yan, magbibili yan sa mga coffee shop, hihintayin mo yan sa sakayan. Habang hinihintay mo, ang tagal maglakad, akala niya tinitingnan siya. Di ba? Ba't kita titingnan? Mostly balot na nga sila guys eh. Yung panamit nila. Minsan mata na lang ang nakikita sa kanila eh. Pag nanasaan mo pa ba yun? Diyos ko. Yan ang mga problema, stress sa among babae. Tititigan, kahit siguro titigan ka, mata lang makita sa iyo eh. Diba? Tsaka, ba't kita tititigan, sabi ko. Anong buwan? Eh kung sa babae lang, maraming babae sa Pilipinas. Marami ring Pinay dito. Diba? Yung mga kauri ko, diba? Ba't kita titigan? Hindi naman kita kauri. Diba? Worker mo lang naman ako, serbisyo lang naman ang pagdadrive ang binibigay ko sa iyo. Ayan, yung problema yan minsan guys. Number 7. Ito, mga kwento sa akin to na mga pag may nawala siya, sarili niyang pagkakamali, naghahanap yan ng damay. Naghahanap yan ng damay guys. Yan ang mga among babae. May nawala sa kanya, eh siya lang naman mag-isa. Hanap na yan. Ikaw ang kasama ko, yung sasabihin yung katulong, yung driver. Kayong dalawa lang kasama ko. Nalaglag yung ko. Eh sarili niya nakadikit sa katawan niya eh. Diba? Magwawala na yan. Oh, meron dyan instance na nahulog yung singsing niya. Na dito lang yun sa loob ng sakyan, baka napulot niyo. Eh galit na pag bibintangan na yung kasama, katulong driver. Eh nung nagkaroon kami ng noon, eh nakita doon sa pinagbabaan niya, mabuti walang nakapulot. Oh, tahimik siya eh. Ayan ang mga problema guys sa among babae. Ano pa ba? Number 8. Mga stress na nakukuha natin sa among babae. Mabait sa iba, pero yung sarili niyang worker, kung makapagano siya, grabe. Kunyari yan, mamimili yan. Ang babait sa mga namimigay pa nga yan. Pero yung sarili niyang worker na kasama niya, hindi niya yan bibigyan ng pagkain o pero sa iba, grabing galang, grabe. Yan naman unawa ko, sabi ko wala to. Kung sa atin yun sa Pilipinas, plastic yun. Diba? Ito guys, general na tong sinasabi ko. Wala akong sinasabi kung amo ko to o lahat. Basta general na, more on base sa mga experience. Number 9, ginagawang construction worker ang kanyang katulong o mga driver. Ginagawa niya, di ba? Pinapahirapan niya. Minsan pinagbubuhat ng mabibigat yung babae. Tutuusin, hindi na kaya ng babae yan. May nakikita ko. Di ba? Nakakita ko yan, na-experience ko yan o may nagkwento sa akin. May nagtibag ng mga tiles sa loob ng bahay nila, nagtibag ng mga tiles. Gawain na yun ng construction worker eh. Alam niyo naman dito sa Middle East, puro bato ang bahay. Alam mo yung ginawa doon sa tiles? Ang dami. Pinaghakot sa katulong. Kawawa yung katulong, sobrang init. Pinaghakot doon sa may labasan ng bahay nila.
Nung nahakot na lahat, ang dami. Driver naman ang pahihirapan. Ipapahakot naman sa driver. Grabe, no? Grabe. Then, number 10, paulit-ulit ang utos. Hanggat may nakikita siyang kaunting dumi sa pinalinis sa'yo, pinapunas. Ulit-ulit. Ganon sila. Ulit. Ganon. Kalimitan to sa mga among babae, guys. Kasi sa lalaki, okay lang sa lalaki. Iba ang buwan ng babae, ng lalaki. Na okay lang, kaunting dumi, okay na yun sa kanya. Diba? Ang babae, gusto niyang ulit-ulitin mo hanggang sa luminis. Number 11, may sariling batas. Yung mga among babae natin, may sariling rules. Hindi yan masyadong sumusunod sa kontrata, guys. Ewan ko kasi siguro feeling nila alipin namin kayo eh. Hindi naman kayo makakaangal, nandito kayo sa lugar namin. Yun ang iniisip ng iba, pero hindi lahat May sariling batas yan, guys, yung mga yan. Kahit sabihin mong wala na sa kontrakto, wala akong pakialam, gaganon yan. Diba? Ewan ko kung sino na may problema dito. Siguro hindi masyadong maigpit yung batas nila sa mga ganyang labor. Diba? Pero alam ko, lahat yan may batas eh. Talagang malakas lang ang loob nila. Siguro may connection o ano. Kaya nila magbayad. Then, last na lang tayo, guys. Hadiah. Yung mga regalo. Meron akong marami nagkwento sa akin katulong. Yung regalo, yun na raw yung sahod. Diba? Mali. Meron kasing katulong na ibinalik sa agency. Meron pa siyang masasahod na kalahating buwan. Hindi na binigay sa kanya. Ang sinabi sa agency, binibigyan ko naman ng regalo. Yun na yung bayad. Diba? Tutuusin. Wala sa... Tapos minsan pag nag-away sila, meron din dati kong nakilala, nag-away sila nung amo niyang babae. Lahat ng niregalo sa kanyang ginto, binawi, pati pera. Akin na yan, akin na yan. Diba? Grabe, no? Kaya ang among babae ang stress talaga, guys. Nakikita ko. Yun lang, guys. Masishare ko. Bye-bye. Ingat. God bless.